Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, umamin na. Nako, permado na. Ito ang pinaka-sinungaling na presidente. And mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin dito sa video ni President Bongbong Marcos Jr. Noong September 20, 2025. Sabi niya po mga kababayan, ibabalik ang 60 billion pesos PhilHealth Fund. Nako, pero nakalipas na po ang halos 3 buwan mga ka-review natin. Ay hindi pa rin pala na ibabalik, pero ito refreshment lang mga kababayan. No, pakinggan po natin yung kanyang naging pangako. Tuwang-tuwa pa nga tayo, di ba? Tuwang-tuwa pa nga tayo noon pero ito. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang para budol na naman tao, kung hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya yan po ang aming patuloy na iginagawa para parang ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, lahat mga health workers, ginagawa lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang mga anak, lalong-lalo na dito, ay naaalagaan, naaalalayan. And that's what we are trying to do. A few moments later. Iniutos ng Korte Suprema na ipatupad agad-agad ang desisyon nitong ibalik sa PhilHealth ang 6 na... Bago natin pakinggan yan mga kababayan, gusto ko lang bigyan ng reaction yung ni President Bongbong Marcos Jr. Ramdam nyo ba or ako lang talaga? Kasi parang walang sincerity, hindi sincere yung ating Pangulo sa kanyang pagsasalita Parang singaw sa ilong lang, hanggang sa ilong, hindi mula sa puso. Diba? Yun ang hirap sa presidente natin mga kababayan. Magaling lang sa salita, kulang naman sa gawa. Nako po. Bilyong pisong pinalipat sa National Treasury noong 2024. Nagkaisa ang mga maestrado ng Supreme Court. Dapat ibalik sa PhilHealth ang pinalipat na 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. The Supreme Court, through the Financial and Associate Justice, Amnesty, Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds. So yan, umaksyon na po ang Korte Suprema at pinababalik na nga ang 60 billion kasi hanggang ngayon, hindi pa rin pala maibabalik or naibalik mga kababayan. Ang plano pa nila ngayon, ito ang plano po nila ngayon Gusto kong ulitin po ito mga kababayan kasi dihado po ang taong bayan pag ganito po ang nangyari. Sabi po dito, sabi po ni Garin, Janet Garin, 60 billion ng PhilHealth mas mabilis ibalik kung kunin sa 2026 national budget. Ayon kay Janet Garin. Aba, di ba? Hindi kaya dihado tayo dito? Kasi mga kababayan, sila po ang kumuha ng 60 billion. It is not coming from the taxpayers' money, Yung PhilHealth, it's not coming from the taxpayers' money. Tapos, nung isa sa uli na, dito na po sila kukuha sa taxpayers' money. Diba? Quarterly binabayaran yan ng iba, diba? Kapag ikaw ay self-employed, diba? Nagbabayad ka po quarterly, diba? Diyan sa PhilHealth. Pag ikaw na may employed, automatic pong kinakaltas yan ng kumpanya ninyo. So meaning it is not coming from the tax, Tapos ngayon, nung isasauli na, parang tayo pang taong bayan ang gusto nilang magbayad doon sa 60 billion. Ang tanong, saan po napunta yung 60 billion na yan? Grabe naman po kayo.
Mapapabilis talaga ang pagnanakaw ninyo kapag diyan nyo kinuha, ha? Sa 2026 national budget, yung babayad nyo diyan po sa 60 billion ng PhilHealth. Paano kung ganun din po ang gawin nila sa PDIC, di ba? Kung ganun din po ang gagawin nila sa PDIC, nako, malaking katarantaduhan na po ito mga kaubayan. Tayo po ang magbabayad. Ha? Yung PDIC, hindi rin yun coming from the taxpayers' money. Kung sakasakaling ganun din ang gawin po nila mga kaubayan, tayo na naman po ang magbabayad sa mga ninanakaw nila. Kung ninakaw man po nila yun, ha? Ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Talaga naman mga karibin natin talagang ang sinisi po ni PBBM ay bagyo at climate change, no? Sa collapse ng ekonomiya ng ating bansa. Ito pakinggan po natin to mga kaubayan at para hindi tayo maob-ob, no? While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. The peso hit an all-time low yesterday. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, once tingnan nyo mamaya yung naging facial reaction or expression ni ni Ivan Marina. Tingnan nyo mamaya. Shock eh. the reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa sa ekonomiya natin. Si Ivan Marina. While we navigate this corruption scandal, di ba? Kaya naman pala, ganito ang ekonomiya natin kasi yung bagyo, mga kaubayan. Ay nako, dapat kasi sumusunod sa schedule yung bagyo eh. Di ba? Sabi ni President Bongbong Marcos Jr., may schedule daw yung mga bagyo eh. Paano yan? Hindi na sumusunod sa schedule. Kaya ito, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Dapat po kasi mga kaubayan, no? Dapat, we are always expecting typhoons, di ba? Tapos mayroon po tayong tinatawag na contingency plan, di ba? Para hindi po nahihinto ang paggalaw ng ating gobyerno. Meron po tayong contingency plan. Yun sigurang wala sila eh. Yung tinatawag na contingency plan, di ba? Aray ko po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, bago po natin i-play yung video, eto muna, pasadahan po natin ang nag-iisang si Primo, no? Si Supremo. Lito Lapid umaming nasasaktan sa tuwing ginagawang katatawanan. Kung kantsawan nila si Lito Lapid, ganon na lang. Kung malitin nila si Lito Lapid, ganon na lang. Ayon po yan kay Senator Lito Lapid. Bakit ka nasasaktan? Itotoo naman. Diba? Senator Lito Lapid, bakit ka nasasaktan? Totoo naman yung sinasabi nila. Hindi ka nagsasalita. Napakatahimik ko. Halos hindi ka makita. Diba? Tapos masasaktan ka. Ang kapal naman. Hindi. Dalawang ibig sabihin ng ang kapal Na sinabi kong ang kapal, dalawa po yun. Or marami pang ibig sabihin. Pero pwedeng makapal ang bulsa, pwede rin makapal ang mukha. Diba? Grabe naman ito si Lito Lapid. Magtrabaho ka kasi. Diba? Kung ayaw mong napupuna, nakre-criticize ka ng mga Pilipino, magtrabaho ka. Senator Lito Lapid. Diba? Huwag kang patulog-tulog. Akala ko ba, di ba sabi niya nung nanalo siya, mas dodoblehin pa raw niya ang kanyang pagtatrabaho. Ito na yun. Halos hindi na natin siya marinig, makita at aray ko po. Doble na nga.
Ayan mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan kay Lito Lapid? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan po natin ang video ito mga kabayan na kung saan, nako, tamba, kulong na, aba, korte confirm na. Ito, pakinggan nga natin ito mga kabayan kung gaano katotoo to. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulla? Eto, ipapakita ko sa inyo ha. Eto, panoorin ninyo ito. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay. So, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media? From No, speculation? it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to At take... least Ayan ha. Eto, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Remulla. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi ni Corina, naming names. The two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ako. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview, binitawan niya eh. Binitawan nito eh, ni Boying eh. So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media when they were squeezing me for information. Meaning, talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Diba? So, planado na. Banat ba eh? Di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla doon sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing mayroong probable cause para sampahan ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. Eto yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit. Paano nangyari yun? Come to think of it wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, di pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba, alam na niya na makukulong? Planado na makukulong? Mawawarant? Kasi pag winaran siya, non-bailable yung ikakaso sa kanya kaya makukulong. So alam mo na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit ng ina-accuse na tao. Paano nangyari yun? Tangina, hindi binasa? Hindi binasa. Hindi babasahin pala. Hindi binasa. Hindi babasahin. Kasi nga wala pa yung counter affidavit hanggang December 10 pa So, without looking at the counter affidavit, you have already decided in your mind that these two people will have a warrant. What kind of lawyer you are, if you are a lawyer? I mean, any lawyer that you would ask. Imaginein mo, halimbawa ako, may kaso ako, halimbawa, kinasuhan ako ni Saldico, may talaga namang kinasuhan niya ako. Binibigyan ako ng korte ng pagkakataon. Darating sa akin yung darating sa akin yung demanda ni Saldico. Dumaan sa korte yan. So, from Saldico's lawyer, pupunta sa korte, may receive, sasabihin ngayon ng korte,
Oy, ikaw, Banat Bay, sumagot ka sa akusasyon na kinakasuhan ka nito. Sumagot ka. In 15 days. Usually 15. Minsan 10. Di ko alam. Depende yan sa judge kung ano sasabihin. Usually 15 days. Pasasagutin ka. Sasagot ka ngayon. Pak. Yeah? Usually, humihingi pa nga na extension ng iba. Ako sasagot. Pero yung judge, nag-announce na sa media. Sabi dun judge, hindi pala judge. Fiscal, sorry. Sorry for the term. Sa fiscal kasi muna pinapasa yung complaint. Sabi ng fiscal, sa media nagsalita bigla. Yan si Banat Bay, magkakaroon niya ng warrant. Sa date na ito. Sandali, pinasasagot mo pa ako Hinihinga mo ako ng counter affidavit ba't mo sinabi magkakawarat na ako? Anong tawag mo doon sa fiscal na yon? Di ba? Anong tawag mo doon? Ang linaw nun mga kababayan. Ganun ang ginagawa nito ni Remulla. Bakit alam mo na nabibigyan siya ng warrant? Alam mo na. Hindi pa nga siya sumasagot. Kasi nga po, doon sa kwento natin na ito ay all politics. Talagang gustong itumba ang mga Revilla sa Cavite. Tanungin ko kayo, bakit? Bakit? Look at the voters counting sa Cavite. Cavite ang isa sa pinakamadaming botante. And we all know the Revilla support VP Sara Duterte. As a matter of fact, the entire family of Revilla did not sign the impeachment complaint of VP Sara Duterte. Kahit yung mga anak ni Senator Bong Revilla na mga congressman, party list congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga siya nilaglag ng administrasyon ni Marcos. Naalala ninyo? Itong last election, nalaglag siya. Alam nyo, hindi naman sa sobrang popular ni Bong Revilla. Parang maraming nagagalit dyan. Parang si Senator Robin Padilla, maraming galit. Pero pag nakita nyo sa rally yan lang ang hinihiyawan. Noong panahon ng yung bagong alyansa nila, yung team ni Marcos, ang hinihiyawan lang talaga doon si Bong Revilla. Kasi artista Popular talaga siya. Pero nalaglag. Sana man lang naging kulelat Nalaglag at pumasok mga pinklawan na hindi naman nangampanya. Saka nakakita nun. That's a pretty obvious way para ilaglag yung tao. Bakit? Kasi nga, kilala ang Revilla na supporter ni VP Sara Duterte. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.